My name is Kenny, a plant enthusiast from the Philippines. Welcome to my channel and let's talk about plants. So hello, good morning. So I'm here again. Excuse me. So I'm here again to do a propagation video kasi need na talaga niyang i-propagate, diba? So I will be propagating my Prince of Orange today. And just keep on watching. So this right here is my philodendron Prince of Orange. See, orange na orange po siya. And then kailangan ko na talaga siyang i-propagate kasi tingnan mo ito. Diba, mataas na po yung body po niya, yung stem po niya. And then, nag-slant na po siya. So, gusto ko siyang nakatayo. As in, super nakatayo talaga siya. So, kailangan ko siyang putulin dito. Para, ma-arrange ko siya sa, sa gusto ko talagang, sa gusto kong position po niya. And then, also, para magkaroon po ito ng baby ang, mga babies ang mother plant. Diba? So, first and foremost, ang una kong gagawin ay i-uproot ko muna siya kasi yung mga roots po niya nakabaon na talaga doon sa medium na ito. So, uproot ko muna siya. Kuha lang muna ako ng ito, yung planggana, and then dito ko siya i-uproot. Po siya. So, ayan. So, ito yung maganda kapag ang medium na ginagamit mo ay mga cocoa cubes talaga kasi kung i-uproot mo yung plant mo, napakadali lang talagang mag-uproot, diba? So, ito na po siya. Tatanggalan ko muna ito ng mga kasi hahanapin ko yung mga roots po niya. So, gusto ko siyang nakaganyan talaga. Yung ganyang position. Yung ganitong position talaga ang gusto ko sa kanya. So, dito ko siya ika-cut. Okay. So, dito ako magka-cut sa bandang dito. And then, itong mother plant, itatanim ko ito pabalik kasi para naman meron pa ako makuhang mga new growth. Diba? So, ito. So, ito yung gagamitin ko. Wait lang. Ito yung gagamitin ko ngayon na na-disinfect ko na ito. Nalagyan ko na ito ng alcohol and magkakat lang po ako dito sa bandang dito. Wait lang. Kasi tingin ko muna kung saan yung so, dito ako magka-cut. So, i-cut ko. Ito siya. Diba? Yan na po siya. Ayan. Ito yung mother plant. Itatanim ko yan sa ibang pot, and ito naman din, itatanim ko rin ito sa ibang pot. And yung pot na paglalagyan ko ngayon ay medyo maliit lang muna kasi kakapropagate lang natin, diba? So,
So gusto lang natin silang mabuhay. Pero maglalagay lang muna ako ng maglalagay lang muna ako ng fungicide dyan para mag-heal po yung na-cut po natin. And then, hindi siya papasukan ng mga fungi. Ayan po siya. Ayan po siya. Ito yung fungicide na ginagamit ko. And then afterwards, kukuha muna ako ng pot. Yung pot na gagamitin ko ay ito lang siya. So ito kaliit lang yung pot na gagamitin ko. Ito po siya. Para for the meantime lamang po siya, para hindi po siya ma-overwater, para hindi po siya mag-rot. Kasi pag malaking pot ang ginagamit ko, may tendency po talaga ako na mag-overwater, and then baka masira yung plant. And then, gumagamit po din po ako ng ganito. Ito yung screen na ginagamit ko for to avoid soil erosion, para hindi maubos yung medium na nasa pot. So, ginagamitin ko nito. Wait lang. Cut lang muna ako dito. Yan na po siya. Wait, hindi kasi ito ang Ito ko muna yung So, ayan na po siya. Ready na po siya. And then, ito po yung gagamitin kong medium. Ito po yung aking aroid mix, which composed of cocoa peat, rice hull, and then meron mga uling, and then meron pong mga cocoa cubes. Ito po yung ginagamit ko. Na medium talaga. So, maglalagay lang muna ako ng malalaking chunks doon sa bandang ilalim, in the bottom, para yan po siya. And then, maglalagay lang muna ako ng medium. Diyan. And then, nilalagay ko na itong aking piece of orange. Wait. Kunin ko lang muna itong malalaking. So, ito na po yung mga roots po niya. Wait. And hindi ko siya babasain at hindi ko siya i-water for until maglabas na po siya ng mga mga panibagong leaves, I'll wait mga
2 or 3 siguro na leaves na ilalabas niya. Kaya ko, and then, that's the time na i-water ko siya. Diba? Para iwas root rot talaga. Dapat mas stable pa muna siya diyan before mo siya i-water. Siya. And yung medium naman, moist naman siya, tingnan mo. So, no need to water talaga. At mabubuhay naman yan. Ang kalaban talaga natin sa mga aroids natin ay yung overwatering talaga. Yun yung pinaka number 1 na ayaw po nila. So, just try to avoid that. So, ayan na po siya. At ilalagay ko po ito sa lilim na spot. Hindi po siya naiinitan para hindi siya ma-stress lalo, di ba? And then, itong mother plant na kinat ko, ilalagay ko siya sa isang pot siguro ito. Ito na lang siguro yung gagamitin ko na pot for the mother plant kasi yung isa, yung pinagtaniman niya, masyado kasing malaki yon. So, ito na lang muna yung gagamitin ko. Ito yung nilagyan ko ng Prince of Orange pero medyo masyadong malaki. So, dito ko na lang siya ilalagay. Diba? Medyo wala siguro, walang butas. So, ang gagawin ko, maghahanap ako ng pot na maraming butas. Ito na lang siguro. Yung maraming, ito kasi binutasan ko ito ng napakadami doon sa bottom part po niya. Ayan. So, ito na lang yung gagamitin ko. So, transfer ko lang muna ito. Diyan. Yan po siya. Para magamit ko ang pot na ito. Ayan. So, ang gagawin ko dito, ito malalaking ito, babalik ko siya dito sa pot, ng ganyan, para chunky talaga yung potting mix natin, diba? Ayan po siya. So, lalagyan ko lang siya ng medium. Ayan. And then, ilalagay ko na po itong mga, hindi ko na siya gagalawin. Ilalagay ko lang siya as is. Kasi yung mga roots po niya, okay naman sila. Hindi naman siya, yung may iba lang na hindi na okay. Pero, mostly okay naman siya. So, ibabalik ko lang siya dyan. Ilalagay ko lang lahat yung mga roots po niya. Except dito sa mga parang natutuyo na talaga. Wait lang.
Marami na pala talagang natutuyo na roots dito. Wait lang, kunin ko muna ito. Diba? Parang dehydrate talaga yung plant ko. Natakot kasi ako ma-overwater, kaya hindi ko sila win-water always. So, na-dehydrate na yung ibang roots. Ano lang siya. Lalagay ko siya sa gitna. Yung ganyan. And then, i-cover ko siya. Yung ganyan. At ito, magbibigay po ito ng napakadaming roots. I mean, napakadaming babies. Ito siya. And hindi ko rin siya i-water. Pero pwede naman siyang i-water kapag meron na siyang tumubong panibagong plant. Pero wag mo talagang basain itong part na ito. Bawal itong mabasa kapag nag-water ka kasi dyan magsisimula ang pag-rot ng isang plant natin. Pero lalagyan ko yan ng fungicide. Ayan po siya. So ito, ilalagay ko ito sa merong sun kasi para mag-encourage siya ng new growth. Yung parang merong light. Pero before that, lalagyan ko muna siya ng fungicide. So, yun lamang po for today and I'll give you an update po kung ano na nangyari sa aking pag-propagate ng Prince of Orange. Okay? Have a nice day and God bless po.